Kumusta? Pag-usapan natin ngayon kung paano ang isang pirasong peking dokumento ay pwedeng guluhin ang isang buong bansa at atakihin ang mismong presidente nito. Siguradong pamilyar kayo sa linyang yan, no? Pero alamin natin yung kwento sa likod niyan. Kasi yan mismo ang naging sagot ng Pangulo ng Pilipinas sa isang malawakang disinformation campaign noong Enero 2026. Okay, so paano ba nagsimula ang lahat? Nagsimula to sa isang totoong pangyayari. Isang gabi lang sa ospital dahil sa isang kondisyon na actually hindi naman life-threatening at kayang-kayang gamutin. Pero itong maliit na pangyaring ito ang naging binhi para sa isang napakalaking kasinungalingan. Kasi sa loob lang ng ilang araw, biglang may lumitaw online. Isang peking medical document ng disenyo talaga ay para magkalat ng takot at sirain ang tiwala ng tao sa gobyerno. At hindi ito yung basta-basta lang na-edit ha, pinag-isipan to. Sopistikado yung pagkakagawa, kompleto sa logo, ng ospital, at mga gawa-gawang test results para lang magmukha siyang totoo. So, ang malaking tanong, sino-sino daw ba yung mga nasa likod ng pagpapakalat nito sa social media? Ayon sa mga ulat, may 2 influencer daw na nanguna sa pagpapakalat nito. Yung goal nila, iisa lang. Pero magkaiba yung naging paraan para mas mabilis itong kumalat at pag-usapan. At dito sa caption na to, kitang-kita mo yung intensyon. Malinaw na hindi ito tungkol sa pag-aalala, 'di ba? Ito'y parang pagse-celebrate pa sa isang peking krisis. So kung ganun pala kasopistikado, paano ito na-booking ng ganito mong kabilis? Dito napapasok yung forensic breakdown. Hinimay-himay ng mga eksperto yung dokumento at 5 malalaking butas ang nakita nila. Unang-una, simpleng grammar at yung font na ginamit, mali. Pangalawa, sinadyang palabuin yung itsura para magmukhang leaked at para matago yung mga pagkakamali. Pangatlo, yung mga pangalan ng doktor na nakalagay, wala naman pala talaga sa medical team ng presidente. Pang-apat, may mga malimaling medical terms na ginamit. At pang-5, yung pinaka-importante, walang security features tulad ng QR codes na meron sa lahat ng totoong hospital results. Bawat isang mali dito, naging ebidensya laban sa kanila. At syempre, nung nabesto ng kasinungalingan, kailangan ng mabilis na aksyon mula sa mga kinauukulan. Agad-agad, yung ospital mismo na ginamit ang pangalan, naglabas ng statement. Walang paligoy-ligoy. Sinabi nilang fake at falsified yung dokumento. Yun pa lang, tinanggal na agad yung kredibilidad ng fake news. Para naman sa mga awtoridad, hindi na to simpleng isyung pampolitika. Sabi nila, isa na itong posibleng krimen. So, kung krimen to, ano-ano yung mga posibleng kasong kakaharapin ng mga gumawa at nagpakalat nito? Tinitingnan ng mga investigador ang iba't ibang batas na posibleng nalabag at yung mga parusa, hindi biro, mula ilang buwan hanggang higit 1 dekada sa kulungan. Isipin niyo to, para sa kasong computer-related forgery pa lang, ang pinakamataas na parusa ay 12 taon sa kulungan. Hindi ito biro. At bukod pa sa posibleng pagkakakulong, may multa pa. Sa ilalim ng Data Privacy Act, pwedeng umabot ng hanggang 4 na milyong piso. 4 na milyon. So, bakit ba natin to pinag-uusapan? Anong mapupulot nating aral dito para hindi tayo maging biktima o mas malala, maging tagapagkalat ng fake news? Ito, simple lang. Isipin niyo to bilang isang checklist. Laging i-check ang source. Hanapin ang mga simpleng pagkakamali tulad ng typos. Huwag basta-basta maniwala sa mga malabong screenshot. At ang pinaka-importante sa lahat, laging itanong sa sarili, sino ba talaga ang makikinabang kapag naniwala ako rito? Kaya iiwan ko kayo nung isang mahalagang tanong. Sa panahon ngayon na napakadaling gumawa at magpakalat ng kasinungalingan, ano kaya ang mas malaking pinsala? Yung peking impormasyon mismo o yung pananahimik at hindi natin pag-aksyon tungkol dito?